Hi guys, good day. Welcome to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon naman guys ay tungkol dito kung paano ka makakuha ng net income mo dahil hindi mo na alam kung magkano ba talaga ang kinikita mo sa iyong paninda. So sa paraan ito guys, matutulungan kita lalo na kung beginner ka pa na maproseso kung paano ito itatala sa or entry sa yung pag-recording ng mga paninda mo. Kailangan ito guys kasi 6 months or 1 year ba naman bago ka magkawa ng financial statements. So, kailangan mo ng pagtatala or recording. Kung hindi ka naman maka-afford ng bookkeeper, pwedeng ikaw na lang ang gumawa. So, kung malalaman mo ito, edi nakakatulong ito kung paano lumago ang iyong negosyo. Isa pa, kung mayroon kang record keeping, makakatulong din ito kapag nag-loan ka kasi hahanapan ka ng yung mga lending owner ng data. So ganito, mag-ano ka ng 3 columns para sa cash book. Nandun na yun sa previous videos ko guys. Pwedeng pakitingin na lang doon dito sa channel ko. I-type nyo na lang kung about cash book entry, Precis TV or Naturalist Precis TV. Ang cash book kung paano i-explain. So, syempre, mayroon kang cash receipt. Yung lahat ng mga in doon sa cash book, guys, ilalagay mo sa isang journal na may 8 columns ba. Dito, iisa-isahin mo ang entry sa lahat ng mga in doon sa iyong cash book, katulad ng cash sales. Mayroon kung other income mo. Kung sa sari-sari store, syempre, yung mga containers, empty containers, yun ang nabenta mo, mga sako, or kaya mayroon kang mga coffee vending machine. Ang mga cash disbursement naman, dito mo naman ilalagay sa dito rin galing sa cash book, ilalagay mo naman dito sa mga 14 columns kung cash disbursement. Ganun pa rin ang proseso guys. Ilagay mo siya sa, tingnan mo lang tong pagka tala ko dito, ganun ang gagawin mo. So, bawat columns may mga expenses yan or other mga tulad ng equipment. Ilalagay mo dito sa mga journals na ito na para makuha ang mga 6 months na entry niya. Ang gagawin mo syempre ay mag-inventory ka. Yung isusulat mo ba ang lahat ng mga paninda isa-isa. Ang mahirap dito sa yung motorcycle repair shop, hindi familiar masyado ang kanyang mga spare parts. Mahirap ang pero malalaman mo rin kapag tinuruan ka naman kung sa mga technician, motorcycle technician, kung ano niyang mga pangalan na yan. So, ilista mo yan lahat sa iyong stocks inventory nga record. So, sa mga beginners guys, gagawa tayo ng format ng stock inventory. Siyempre, ilalagay mo muna yung pangalan niya, stock inventory. Tapos, lalagyan mo rin niya ng date. Diyan mo ilalagay. Tapos, yung roller na yan ay mag-create ka ng lines. Mga 7 columns para sa quantity, unit,
items, yung mga retail prices niya, unit retail at saka total retail price. Ilagay mo na rin. Pero ang gagamitin ay ang unit price. Unit total price. Yan ang gagamitin sa paggawa ng inventory. Sorry guys kasi minsan yung tone ng salita ko ay matigas dahil ako ay Bisaya, coming from Baybay City. Kaya minsan napa-English ako kasi hindi ko alam sa Tagalog or ganon. Kasi ang Tagalog ay national language nating mga Pilipino. At least whole Philippines, kung napadaan sa channel ko, lalaman nila kung ano ang ibig kong sabihin. Kasi kung Bisaya, parang may limitation eh. Kasi mayroon mga Tagalog, lalo na yung pure Tagalog, hindi marunong Bisaya. Tsaka ako nahirapan na ako maglagay pa ng caption. Kasi lalo na kung long form video. So guys, paki-like lang. Like, subscribe naman guys. Tsaka comment kung ano ang gusto nyo pang malaman. Kasi dito dinitalye ko na ang stock inventory. Kasi yung mga cash book, cash receipt, at saka cash disbursement, yun naman ay may mga previous videos na ako na pwede doon na lang kayo tumingin kasi explain pa ako or discuss pa ako sa income statement or financial statement kung para paano ito lumabas ang net profit mo. So, ayan, kailangan maglagay ka ng column sa yellow pad. Yellow pad ang limit na gamit guys kasi madali itong i-draft. Pwede rin sa computer mo i-encode pero at least mayroon kang draft. Yung journals, magamit mo yan for verification purposes. Kung halimbawa dadalhin mo sa BIR, doon mo seal yung BIR na mga seal nila doon. At saka kung halimbawa gusto mong mag-loan, kailangan complete ang bookkeeping records mo dahil tingnan niya ng magpa-loan, lalo na kayong bangko, para malaman nila kung paano ba ang pagtakbo ng iyong status ng iyong negosyo. So kapag may bookkeeping ka records, mas madali na ikaw ay maka-loan. So ganyan lang guys, ilagay mo yung first column niya, lagyan mo ng quantity, tapos yung unit niya, kung ano ba siya, pieces ba siya, box ba siya, or bottle ba siya. Tapos yung items naman, kaya may distance yung kanyang column, mas malapad kasi i-describe mo pa kung ano yun siya kung may gaba yun, sardines, or mayroon kasing matataas ang description. Yung 4 na maliliit na columns, yung 2 dyan, yung unit retail. Ilagay mo rin yung retail for reference lang siya. Tapos yung last 2 columns doon, yan yung sa unit price saka total unit price. Paano ba to gawin? Ang quantity niya, kung halimbawa 10, i-times mo lang siya doon sa unit price. Kung magkano yung price niya doon, bili mo sa Pure Golds. For example, kung halimbawa mayroong 10 mega sardines, doon mo ilagay sa yung magkano ba yung bili mo doon sa Pure Golds, dyan sa unit price,
mo i-times tapos lalabas na yung total unit price. Yan yun talaga ang kukumputin mo vertically pababa para malaman mo. So ang subtotals sa ubos na sa doon sa baba. So kung ilan lahat yan ng mga paninda mo, kung halimbawa by boxes, pero kung nabawasan na yung box, kailangan mo pa rin yang bilangin. Kung kung mga nabawasan na. Kung mag-inventory ka guys, mas mabuti sana na magsira ka muna ng yung paninda kasi minsan may bumibili, yung binilang mo na bawasan na. So kung may mga incidents na kung saan nag-inventory ka tapos may bumili, yung na-inventory mo na ang binili, i-deduct mo na lang sa stock inventory mo doon para magiging ka-sales na yun. So kung may total inventory ka na, grand total, so alam mo na kung ano ang beginning inventory mo, alam mo na rin yung cash receipt, grand totals at grand totals ng cash disbursement. So ready ka na gumawa ng income statement. So ito ang income statement guys. Ito ang grand total cash sales. Ang stock inventory na ginawa mo ay dito mo ilalagay sa beginning inventory ng income statement. And then, pag natapos mo nang nailagay yung beginning inventory, sa purchases naman, ang grand totals ng purchases, dyan mo ilagay. At ito ay magiging, ano na siya, total na cost of goods sold. So, yan. Tapos, i-less mo siya or i-minus mo siya sa ending inventory. Ang ending inventory mo ay sa June 30. Yung kung kailan ka gagawa na ng financial statement. So, ayan, mag-inventory ka na naman muli para sa ending inventory. Kaya gamit na gamit ang inventory dito sa income statement. So, pag nakuha mo na, mayroon ka ng available of goods sold. So, ayan. Pwede, at ito ay pag may result na, ilagay mo dito sa cost of goods sold. Ang cash sales, i-minus mo sa cost of goods sold. Lalabas na ang gross profit or ang income mo. Kung may additional ka naman na mga income pa katulad ng mga videoke or mayroon kayang yung coffee vending machine or water window machine, yun, ipang-add mo na yung mga container, empty container na benta mo, at saka yung empty sacks, ilagay mo na as add income mo na rin yan sa yung sari-sari store. So, kung ikaw naman motorcycle repair shop, so, i-add mo na yung income mong 10% dyan. Sa 10% sa galing sa labor ng mga staff mo. So, ito ang total gross profit mo. Na-add mo na yung mga other income mo dito. Tapos, ang operating expenses, grand total, i-minus mo or i-less mo, lalabas na ang net profit mo. Ito ang cash flow. Another page niya to. Dito mo ang cash inflow, ang lahat ng cash inflow ang tawag, i-less mo sa cash outflow. Ang result ay tinatawag na cash on hand. Cash on hand na yung
cash mo sa diyan sa loob ng tindahan mo. Tinatawag na cash on hand. So, ang last at important talaga na page ay itong balance sheet. Kasi dito mo na makikita yung kanyang financial status. Kung ano ba ang status niya, yung kalagayan niya. Dito makikita yung fixed asset at current asset. Yung fixed asset, yung long term na pagmamayari mo, katulad ng yung building, kung mayroon kang nagawang building na, at saka yung mga equipment, katulad ng weighing scale, kung mayroon ka yan, mga electric pan, mga calculator, puncher, yan, yung mga matawag mong store equipment. Tapos yung ano naman, isa ay yung furniture and fixture. So, kasali sa fixed asset ay yung nakabili ka ng mga furniture, yung halimbawa, yung mayroon ka dyang upuan, sala, or mga fixture, yung mga cabinet na lalagyan ng mga display mo. Yan, ilalagay mo rin yan. Lahat ng mga yan ay nandoon sa journals mo, entry. Tapos naman, yung current asset, syempre yung cash-onhan mo, magkano ba yung doon sa cash flow mo, ang cash-onhan mo, ilagay mo diyan. Tapos yung cash receivables, yung mga makukolekta nyo pa na mga utang ng customers nyo. So, ilalagay mo dyan sa cash receivables. At saka yung ano rin, yung iba pang, yung inventory mo, yung ending inventory mo, ilagay mo na rin dyan. Yung merchandise inventory sa current asset mo. At yung prepaid rent, kung halimbawa nagre-rent ka ng tindahan mo, kailangan mo, 'di ba, mag-advance ka naman yung bayad ng 2 months, ganon. So yan yung prepaid rent mo. Kasi sa'yo pa yun kaya ilalagay mo rin diyan sa current asset mo, diyan sa balance sheet. So, ang mga data na ilalagay mo dyan ay galing din doon sa mga entry ng iyong mga journals. Yung mga kasyonan mo, halimbawa, magkano ba yun, kung may bank deposit ka naman, ganoon, i-reflect mo kasi yan doon eh. So, yan yung asset. Dapat mag-balance ang asset at ang liabilities and equity ng iyong tindahan. Ang cash receivables lang o yung mga utang na galing sa mga customers nyo, yun lang yung bagong ilalagay mo dyan. Kasi wala yan dun sa mga cash entries mo. So, ang iba pang content ng balance sheets ay ang liabilities and equity. Dito mo itatala o ilalagay yung mga utang ng tindahan. Yung kayo naman ang umutang sa mga products kaya or furnitures ba yung inutang nyo, basta mga utang ng tindahan. Yung SS rin ng mga empleyado nyo, yun ay babayaran nyo pa. So, kayo ang nakaumutang. Yung ang tindahan ang umutang. Tapos, yung sa equity naman, yung equity, diyan mo ilalagay yung retained earnings or yung net profit mo. Kung halimbawa, first time mo pang nitong may net profit or yung ginansya or yung net income, dito mo ilalagay sa retained earning. Tapos kung may capital, yung puhunan nyo ba ng
tindahan mo, dito mo rin ilalagay. Magre-reflect yan doon sa cash flow kung may capital ka na doon. Doon yun nakalagay ang capital sa cash flow, hindi sa income statement. Tapos yung kung may fund reserves ka, halimbawa galing rin yan sa retained earnings mo, reserve mo lang or ginawa mo siyang fund reserve, yung kaya nabawasan yung retained earnings mo. So sa balance sheet, ang strategy dyan para mabalance, kailangan actual. So halimbawa ngayon may retained earnings ka, tapos gagawa ka na naman uli ng financial statement, idadagdag mo lang yung retained earning mo dyan, yung previous retained earning mo, idadagdag mo lang dun sa naging kita mo na naman sa paggawa mo ng pangalawang financial statement. So dagdag bawas lang rin yan para mabawas. Kung bawasan ang kapital, so mababawasan din dito. Kung madagdagan, dagdag din. Ganun lang. Kung halimbawa dito sa mga nababayaran na, hindi mababawasan na yung utang ng tindahan. Ganun lang. So hanggang dito lang muna guys, kasi mahaba naman yung na pag-usapan natin. Hanggang sa susunod na naman. Tapos tanong nyo lang sa akin sa comment section. Tsaka pakisubscribe naman. At mas maganda sana na from simula hanggang natapos nyo itong video para malaman nyo ang iba pang mga detalye ng paggawa ng financial statement. So hanggang dito na muna. Salamat sa inyo mga kasari. Thank you and bye.